Ako po yan, Nelson, Napapaisip ka patola ba? ako minsan eh. Ay, pumapatol Patola ka ako talaga. minsan eh. Minsan pumapatol ako, kaya nga minsan may magkokomento ng, sasabihin ko nga, pag kayo magkokomento, okay lang. Pag kami na ang sumasagot, pag kami na ang mananakit sa inyo, hindi pwede. Kailangan kayo lang ang mananakit sa amin. Sabi ko, hindi kami robot, tao kami, may pakiramdam kami. Kasi may Oo. sasagot na, ay, hindi ganyan si madam, artista yan, hindi yan sasagot. Akala niyo sa akin, robot? Sumasagot talaga ako kasi minsan talaga, below the belt na talaga yung mga komento ng tao. Sabi ko nga, Diyos ko, ang hirap-hirap naman nang nakilala ka kasi wala kang ginagawang masama, pero kung hamakin ka, kala mo kilalang kilala ka. Updaters, ang makakachikahan natin ngayon ay talagang magpapahalakhak sa atin. Nagpapahalakhak siya sa milyon-milyon niyang followers online. Palagay ko, kilala niyo na to. Ang nag-iisang Madam Inuts. Madam Inuts, welcome to Updated Hello with po! Nelson Ganas. Hello po kay Nelson. Nice to meet you. It's so nice to meet you. Madam, teka muna. Ito yung gustong-gusto ko itanong sa'yo. Bakit Madam Inuts? Kasi nung pandemic, ang tawag ko kasi sa mga minor ko is inutil. Kasi feeling ko kasi lahat tayo inutil noon nung panahon ng pandemic. Kaya tinawag ko silang inutil dahil lahat tayo walang trabaho, hindi makalabas. So nagbansag ako sa kanila ng inutil kaya tinawag nila akong Madam Inuts. Oo, kasi nung time nga na yun, 'di ba? Nag-online Opo. selling ka. Nung una, Opo. hindi ko na pinapakailaman kung ano yung mga binebenta mo eh. Kasi kung paano mo siya ibenta, yun ang tawa ko ng tawa. Kasi nung minsan, 'di ba, parang kang bangka. I think yun yata Hindi yung ko po nag-viral sa sinasadya. iyo eh. Yun Hindi yung ko po nag-viral. sinatandaan. Opo, hindi ko po talaga sinasadya yun kasi pagkasuot ko talaga noon, basta binantyagan ko siya ng, 3-in-1, pwede pamburol. Yun na lang talaga nabigas ko, pero hindi talaga, wala talaga sa ano ko yun, sa isip ko na kakatuwaan talaga ng tao. Oh, pero naging viral siya ha. Opo, sobra talaga yung ano niya, yung pagkaputok niya talaga, hindi ko inaasahan. And then, kinabukasan, pagising ko, nandun na ako sa Balita Cavite, tapos nagtatawagan na sa akin ng mga iba-ibang network para gusto mag-interview. Basta po, basta biglaan lang talaga lahat ng nangyari. Aminin mo, nakaka-LL na, 'di ba? Opo. Medyo talaga malaki naman po talaga yung impact ng pagka-viral ko dahil kahit papano provide ng medyo malaki, maganda, tsaka nakakaipon, at syempre nasa magandang kalagayan na si nanay. Oh, yun ang maganda, 'di ba? At least nabibili na ni nanay kung ano yung gusto niyang bilhin. Opo, hindi po talaga siya nakakabangon kasi bedridden na talaga siya eh. 7 years na. Oh. Hindi na po kasi talaga nahabol yung pagkaano niya, yung pagiging ano niya kasi sobrang tagal na po talaga niya nahiga. Hindi ko na po naasikaso na pa-therapy siya dahil nga gawa ng dati is talagang kapos. Ang nabibili ko lang is yung gamot niya, so hindi ako makagawa ng paraan ng pang-therapy niya. 3 times na po siyang na-stroke. Etong pagka-last stroke niya is talagang na-bedridden na talaga siya. Kasi nung una po, na-stroke siya, nakangiwi lang yung ano niya, labi niya. And then medyo lumaylay yung balikat niya. Second, na-wheelchair siya. And then third, ayun na po, hindi na talaga kinaya. Ay, mabay talaga ang Diyos, no? Kasi talagang Opo, binigyan kanya ng pantustos, ika nga, 'di ba? Opo. Sa Opo, tingin mo kaya ba, ngayon medyo maganda po yung kalagayan ni nanay ngayon. at least, 'di ba? Sa tingin mo ba kung di dumating yan, anong magiging trabaho mo kaya? Ngayon po siguro po tindera pa rin po. Tindera o kaya nasa ibang bansa na ako. Kasi actually Kuya Nelson, dapat talaga pabalik na ako ng ibang bansa. Nung sabi ko nga, tatapusin ko lang yung pandemic, magbabalik ibang bansa ako para magtrabaho. Dahil kung dito lang sa Pilipinas, hindi ko talaga kayang tustusan. Dahil sa abroad, medyo may kilala tayo mga matataas na tao doon na merong ari ng bar. So, bala ko talaga bumalik. Kaso, inadya talaga ng Diyos na mangyari na eto nga, mangyari sa buhay ko yung ganito para lang din maano kayo nanay, masubaybayan ko, di ba, maalagaan namin. Yun nga. Mm-mm. So, OFW ka pala dati? Opo. Kasi nagtrabaho ako sa Japan, tapos po Korea. Nakaipon ka naman doon o iba pa rin yung ngayon? Hindi. Kasi 'di ba, Hindi ako aminin mo 'di ba, common misconception na pag OFW ka, parang ang dami-dami mong pera. Ang naipon ko lang po ng papel ng Western Union. Yung remittance, Kakapadala. padala lang talaga yung naipon ko, yung resibo. Pero wala talaga Oo. akong as in naipon. Wala Oh, talaga. wala Pero ka nung na nag-Japan ako ipundar. medyo, wala rin po talaga, as in wala, kasi nangungupahan lang talaga. Ay, nakikitira kami dati sa lola ko, and then after no, pinaalis kami dahil titirahan lang ng tunay na may-ari. Unang upahan ng nanay ko, tatay ko, nangupahan sila.
At naranasan din namin tumira sa silong, sa ilalim ng hagdan, kami magkakapatid. Yung pagkakaroon mo pa lang ng 1 million followers at saka na pag namo-monetize na yan, mas malaki Opo, pa sa opo. OFW ang kinikita mo. Opo, mas malaki kasi ngayon talagang medyo maganda yung kita po, opo. Talagang hawak mo na talaga yung pera pagka everyday na nagtitinda ako. Kasi hindi ko inalis yung pagiging seller ko eh. Hanggang ngayon nag-online selling pa rin ako. Yun pa rin yung talagang pinili kong hanap buhay. Pero teka muna, madam. Totoo ba yun na, kasi ikaw parang siyempre kilalang kilala kang seller at pinapanood ka. Totoo ba yun na konti lang naman talaga yung bumibili sa'yo, mas pinapanood ka lang? Wala pong bumibili. As in, walang bumibili. Kaya, kaya nga sabi ko, mga inutil kayo. Magsibili kayo kasi magbe-birthday ang nanay ko. Kasi nung nag-viral ako is August 8. Eh, magbe-birthday ng nanay ko ng August 20. Tapos, August 9 or 10, pinuntahan na ako nila Ate Ethel Buba, nila Donita Knows. Mm. Mga vlogger nagpupuntahan na. Tapos, hindi ko alam na, wala talaga akong alam sa mga vlog-vlog. Wala talaga akong alam. Ang alam ko is dinalaw nila ako at natutuwa sila na makita ko. Yun talaga yung pagkakaalam ko. Mm. Naisip mo ba Mm. mangyayari sa'yo to? Hindi po talaga, Kuya Sisikat Nelson, ka? as in. Wala po talaga, kaya nga sabi kong ganun, totoo ba to? Kasi nung una, syempre mga sila Ate Ethel Buba, pinanonood ko lang sa mga Mm. TV yan, di ba yung ibang ano. Kaya sabi ko, totoo ba to? Kaya hindi talaga na-surprise talaga ako nung talagang bago lang ako, inawakan ako ni Sir Wilbert, pumunta sa akin ng Star Image, talaga pong nawiwindang ako, tapos nandun din yung Jessica Soho, nandun yung TV5, MMK, dire-diretso po talaga yung pasok, kumbaga yung utak ko, naguguluhan po talaga ako na, pero masaya ako dahil sabi kong ganun, hindi ko naakala na magkaka-interest sila sa buhay ko. Totoo naman din kasi alam mo naman ng pandemic, 'di ba? Kailangan natin tumawa. At isa ka doon Opo. sa mga talagang nagbibigay ng kasiyahan nung time na Hindi po ako 'yon. nagpapatawa ng mga sila, nagtitinda po ako. No. Sabi ko nga, ano ba yung nakakatawa doon? Pinagmumura na kayo, natatawa pa sila. Sabi ko, hindi ako nagbibiro. Umalis kayo dyan, nagtitinda ako. Yun talaga ang lagi ko sinasabi. Tapos, Kuya Nelson, sabi kasi ng pamangkin ko, ala, tignan mo, wala pang isang linggo yung page mo, nasa 2.5 million followers ka na. Eh, sabi ko, ano yan? Kasi wala po talaga akong alam sa mga page, wala akong alam sa mga followers. Kaya sabi ko, hindi ako mapapakain ng followers, kailangan ko benta, parang panchicha. Yun talaga yung hinahanap ko. Oo, kundi Pero nga, sabi 'di niyang gano'n, ba? Ang hirap opo, nung opo. 'di ba? Kung aasa ka sa benta nga. Ayun nga po yung lagi ko sinasabi kasi kung aasa ako sa mga taong natutuwa sa akin, eh kung paano kung hindi na sila matuwa sa akin, di nga, 'di ba Mm. po? Kasi ang Totoo. mga tao, siyempre araw-araw may na bago nakikilala, araw-araw may iba silang pinagtatawanan o kinatutuwaan. So hindi ko pwede talagang iasa yung buhay ko sa mga taong natutuwa sa akin. Lagi ko sinasabi yan. Oo. Pero alam naman natin, madam, na siyempre, yung exciting yung pag sumisikat ka. Pero pag sikat ka na, may downside eh. Di ba? Ang dami ng mga sinasabi sa'yo, ang dami na nakikialam sa buhay mo. Sobra. Nakaapekto sa'yo yun. Ay hindi, kasi unang-una, Kuya Nelson, hindi naman sila nagbibigay ng pambigas ko, di ba? Totoo yan. 'Di ba? Kumbaga para sa akin, ang minsan siyempre medyo makakaapektuhan ka lalo na kung below the belt yung sasabihin nila kasi minsan nung nasa PBB ako, sinasabi nila na ibang commentors talaga na sinasabi na sana mamatay na nanay mo. Talagang pinatay nila Oo nanay eh. ko. Grabe po kasi Totoo nung during yun. PBB, sobrang totoo po yan. Sabi ko, Diyos ko, naiiyak ako dahil pati ang nanay ko dinadamay nila na sana daw mamatay na nanay ko. Ay, basta po lahat ng pamilya ko Bakit? dinamay nila Hindi, bakit may dahil sa ganon? pambabash. Sa pambabash kasi nga siguro laging ano ko, pagka meron akong iniibig dun sa bahay ni kuya, talaga naman siyempre kailangan mo naman talaga magsabi ng totoo kung ano yung napapansin mo sa paligid mo. Kung sino mo talaga yung kailangan mong iboto. Doon ako nabash, pati nanay ko pinapatay nila. Tapos sinasabi nila na nagpapaawa daw ako dahil sa nanay ko, mga to, paano ako nagpapaawa? Kayo nga nagdala sa akin dito. Oo. Hindi naman talaga fair 'yun, 'di ba? Pati yung nanay mo nananahimik, 'di ba? Ikaw na lang. Ayun nga po, kumbaga para sa akin, medyo hindi ako na-affected dahil unang-una kilala ko naman din yung sarili ko. Mm. Kilalang-kilala ako ng mga taong nasa paligid ko. So hindi ko na kailangan talaga mag-please sa lahat. Kasi marami Mm. nakakakilala sa akin. Yun nga lang talaga, hindi na talaga meron talaga mga tao na hindi nag-iisip bago magkomento. Kaya nga sabi kong ganun, kayo ba nakasama na itong mga taong to? Eh kami kasama kami sa loob ng 3 buwan. Nakikita namin kung ano yung mga kinikilos at mga inuugali ng mga nasa loob ng bahay, di ba? Eh, wala tayong laban sa mga makikitid ang utak. Totoo. Ano Mm. yung pinakamatinding naibato sa'yo?
pinakamatinding naibato sa akin kasi unang-una yung pagka hinahamak yung nanay ko. Na Mm. sinasabi nila ginamit ko daw yung nanay ko. Unang-una Kuya Nelson, never talagang ginamit ang nanay ko. Kaya ko lang nilabas si nanay sa live dati. Dahil kada 5 minutes na magla-live ako, inire-report nila. Kaya sabi ko, wag niyo akong i-report kasi meron akong na magulang na binubuhay. Sabi ko, stroke to, kailangan niya ng panggamot. Kaya lang nila ako hindi na ni-report. Pero nung ano na ako, yung panay, mura, mura, mura. Ayun, lagi ako nare-report pa rin. Tapos wala nang bumibili. Oo, wala na nga bumibili, pinapanood ka na lang. Opo, pinapanood tapos meron niya sabi, Madam, pin mo yung Gcash mo. Eh, sabi ko nga Kuya Nelson, ayoko nang ganun. Yung sabi ko para akong namamalimos. Di ba? Kasi gusto ko hanap buhay. Pag mag-isa ka lang, hindi ka ba hindi ka ba nalulungkot dahil sa mga ganyan na dumarating sa'yo? Ako Kuya Nelson, patola ako minsan eh. Ay, pumapatol Patola ka ako minsan eh. talaga. Minsan pumapatol ako kaya nga minsan may magkokomento ng sasabihin ko nga, pag kayo magkokomento, okay lang. Pag kami na ang sumasagot, kami na ang mananakit sa inyo, hindi pwede. Kailangan kayo lang ang mananakit sa amin. Sabi ko, hindi kami robot, tao kami, may pakiramdam kami. Kasi may sasagot na, ay, hindi ganyan si madam, artista yan, hindi yan sasagot. Akala niyo sa akin, robot? Sumasagot talaga ako kasi minsan talaga, below the belt na talaga yung mga komento ng tao. Sabi ko nga, Diyos ko, ang hirap-hirap naman nang nakilala ka kasi wala kang ginagawang masama, pero kung hamakin ka, akala mo kilalang kilala ka. Pero Ganun mabuti yan ngayon. Kaya ko na itanong sa'yo yan. Kasi mas mabuti yung minsan na ilalabas mo. Kasi di ba maraming yung mga taong nababash na kakilala ko, Opo. yung parang pag mag-isa na lang sila, nalulungkot sila, yung parang naapektuhan sila kahit na alam naman nilang hindi totoo. Pero tama. I mean, Eh, that's minsan one kasi way. sa'min talaga, sa dami sa laki po kasi ng pamilya ko dito sa bahay, napagkukuwentuhan namin, nakikita namin, tinatawanan lang namin, hinahayaan lang namin. Kasi minsan kuya, hindi mo talaga puwedeng patulan kasi pagka pinatulan ko, pati ako walang utak, 'di ba? Kumbaga talagang ide-deadman mo na lang talaga sila. 'Yun talaga yung key, para matahimik din sila kasi pagka sinagot mo, hindi sila titigil. At saka hindi, maganda yung dynamics ng pamilya mo na kahit na Mm. yung yung pwede nang ikalungkot, pinagtatawanan nyo pa. Opo, opo. Kasi yung buong pamilya ko, Kuya Nelson, ano kami, masiyahin kaming tao. Mm. Talagang araw-araw, hindi puwedeng hindi kami tatawa lahat. Anong pakiramdam nung siya kayo magkakapatid? Eh, kasi sa'min naman po magkakapatid, actually lahat naman po kami tulungan. Kumbaga nga lang Mm. po talaga, siyempre may mga kanya-kanyang pamilya na yung mga kapatid ko at hindi rin po kasi konti ang anak kasi yung isang kapatid ko, siyam ang anak, yung isa 8, yung kumbaga hindi mo maasa hindi po talaga maaasahan. Super laki po ng angkan namin, talagang kung sa apo pa lang ni nanay nasa 64 na. Eh, kamusta naman pag family reunion nyo? Diyos ko, ang laki po ng gastos ko. Pero nakaka-proud. Kasi ako po yung nagse-set up kasi nakaka-proud na kahit papaano is na Mm. nagagawa ko na 'to sa pamilya ko na hindi ko nagagawa dati. Oo, Ngayon totoo nagagawa ko na siya yan. anytime, kung kailan namin gusto. Malaki malaki po talaga yung impact ng pagkakakilala sa'kin kaya grateful akong tao. Tahimik lang mga family reunion nyo, no? Tahimik lang talaga, kumbaga wala talagang ingay. Wala rin Wala. nagbi-video, wala nagpi-picture, Oo. wala talaga kasi ako yan sa tutuusin na sabi ko ang gano'n, mas gusto ko yung kahit papaano may privacy pa rin sa buhay. Kasi hindi ko na Mm. kailangan lahat ipalangdakan, hindi ko na kailangan lahat i-post sa social media kung ano yung nangyayari sa buhay ko. Kasi noong pa naman Kuya Nelson, kahit hindi ako kilala sa social media, tahimik na akong tao, hindi palamura ako. Pero hindi ako yung alam mo yung pala-post ng mga nangyayari sa buhay ko. Kaya nga nung nag-viral ako, doon lang nila nalaman na broken pala si madam. Eh, kahihiwalay ko lang kasi dati. Nung nag-viral ako. To ba? Opo, kahihiwalay ko lang pero hindi nila nakikita na broken ako kasi nga mas pinipili ko kasi tumawa kahit pagkatapos ng live ko doon na lang ako iiyak. Kasi unang-una nag-focus talaga kasi ako sa pagkakakitaan, kailangan ng pangkain, kailangan namin ng panggastos bago ko umiyak, gano'n. Tsaka hindi mo na, ipapanood mo pa ba sa buong mundo kung paano ka Opo, umiyak kaya dahil sa wala love silang life? nalalaman na, ay may foreigner palang dating partner si madam, kaya do'n nila nalaman na meron akong isang anak na Tisay na anak ko do'n sa British. 'Yun yung Mm. bunso ko. Mm. Mm. Naku, bigyan mo naman ako ng mga tips. Marami na naman makaka-relate niyan. Siguro pagiging totoo lang kasi Kuya Nelson ako talaga ko'y maalaga ako sa isang partner, maalaga, siyempre tapat, at siyempre ayun yung iba kasi ugali nung ex ko, eh, gusto niya kasi yung haliparot, alam mo yun? Oo, gano'n kasi yung gusto niya. Ayaw niyang Kumbaga conservative ka.
Ayaw niya, gusto niya ilabas lahat sa akin kasi ganun yung ano ko, yung partner ko dati. Gusto niya talaga magmukha kong hooker. Iba-iba kasi ng lalaki, di ba? Talagang gusto niya labas lahat. Kaya Iba pagdating rin ng eh. gabi, di ba, naka-miniskirt ako pagdating ng gabi. Sabi ko sa'yo, Kuya Nelson, pag nasinagan ako ng araw, ay, kailangan ko itago yung kuyukot ko, gano'n. Kailangan ko itago, hindi maganda. Magdidilim ang panahon. Madam, paano ba Hmm. makahanap ng love? Ay, kailangan pumunta ka sa mga sites, doon ka lang umanap. Pero marami pong ano doon ha, marami pong scam din doon. Hindi po lahat is naghahanap Oo. ng jowa. Minsan sila pa yung nangi-scam. Mabuti na lang ka talaga, maganda ako nung panahon na yun, kaya nagustuhan ako. Oo. Hindi, maganda rin sinabi mo yan, no? Kasi totoo yun, Opo. na yung mga sites na ganyan, yung mga dating apps na ganyan, Hindi po talaga safe. Hindi po talaga safe. Kasi minsan may mga ngako na bibigyan kita ng pera monthly, I will give you monthly payment ganyan ganito. Pero uutuin ka lang nila hanggang sa maglabas ka, hanggang sa video ang kanila, yun na yun. tapos wala na. Kasi opo, wala na. Kaya minsan nagkakaroon ng iskandal ang mga ibang Pilipina dahil sa ganun. Dahil syempre, yung ibang Pilipina is umaasa na magkakaroon sila ng partner na ano, di ba, foreigner. Hindi nila Oo. alam na scam sila. Ako kasi mautak ako. Syempre, nagtrabaho tayo sa bar. So, alam ko yung Oo. under ng panguuto nila. So, hindi nila ako mauuto. Siya Ah, yung nauuto ko. oo. Yun nga lang, Diba? pinagdadamit ka ng sexy. Opo, yun nga lang talagang, ayun, pinagdadamit siya talaga. Gusto niya talaga yung ganun yung itsura ko. Kaya sabi ko, ngayon lang halos ako nakawala. Ngayon ko lang halos nabihis yung gusto kong damit. Kasi talagang ano ko, Kuya Nelson may pagka-boyish ako sa mga damit. Hindi ako nag-sexy. Sa live, ayun, yung dati, nung nagla-live ako, syempre kailangan kong magpa-sexy, kailangan kong magpaganda, o kailangan kong umaura-aura para syempre magkaroon ng interest yung mga buyers, di ba? Pero sa totoong buhay, maano ko, hindi ako nagdadamit sexy talaga, panlalaki. Mm-mm, mm-mm, Mm. mm-mm. Kabaliktaran. Kaya nga, di ba, minsan tayo nagte-taping ka, kabaliktaran pala si madam, hindi pala nagbumura to. Oo, conservative pala si Opo. Madam sa personal. Hindi naman po conservative, pero ano, medyo ano po kasi ako nag-aano ko kung paano ko, kasi syempre hindi naman po lahat ng tao is pare-parehas ng ugali o makikisakay sa ugali ko. So nag-aano po ako, bumabasa ako ng tao pagka kakaharapin ko na kasi ayoko minsan magsalita, baka mamaya ma-offend sa akin o masaktan. Kaya nag-iingat po ako sa mga tao na kakaharap ko talaga. Mm-mm. Eto, Madam, payuhan mo kami. Ano ba dapat ang non-negotiable sa isang relasyon? Ano ibig sabihin na non-negotiable? O yung kailangan pag ginawa ito, iba dedmahan na, hiwalayan na, ganon. Kasi Kuya Nelson, sa akin kasi, hindi ako naggaganon Kumbaga sa akin kasi hangga't masaya lang ako. Hangga't masaya ka lang sa mga bagay at pagmamahal niya sa'yo, masaya lang. Pagka umayaw na siya, hayaan mo na. Kasi hindi mo na pwedeng pagpilitan Kumbaga parang yun na yun Kumbaga masaya ka ngayon, kinabukasan hindi. Ganon din sa relationship. Pag ayaw na sa'yo, di wag na, ganon. Hindi ka naniniwala na pwede mong buhayin yung pagmamahal ng isang tao? Hindi na, Kuya Nelson, kasi actually, kung talagang may babalikan akong isang tao, siguro yung tatay ng anak kong Tisay. Kasi Hmm. syempre nakikipagbalikan siya sa akin nung panahon ng pandemic, pero ako na yung umayaw Kasi kumbaga parang hindi ko na kaya magtiwala uli. Kasi syempre niloko niya na ako, di ba? Tapos kaharap ako, sinabi niya sa akin na mas mahal niya yung isang babae. So, wala na, yun na yun. Hindi ako nagsalita, hindi ako nakipag-argue. Sinabi ko, okay, yun lang, okay. Kasi mahirap makipaglaban pag English, Kuya Nelson. Yung pala, yung gusto mo ipaglaban yung pagmamahal, pero English wag Oo. na lang. Kasi kahit mahal na mahal mo siya, tapos syempre pagdating sa argue, wala ka ng laban, yun na yun. Dati kasi, Kuya Nelson, nung hiniwalayan niya ako, sinabi niya sa akin na kukunin niya yung anak ko, sinabi niya sa akin, doon ako natakot. Kaya sabi ko, Lord, di baling kumayod ako ng kumayod everyday, wag niya lang kunin yung anak ko. Kasi balak niya kasi Mm. dapat kunin niya sa akin yung anak ko dahil syempre, alam niya sa sitwasyon ko na wala akong pantutustos, hindi ko Mm. mabubuhay, wala akong sariling property, wala akong ano. Kaya dapat kukuha siya ng attorney nung panahon na yun. Buti na lang talaga inadya ni Lord na hindi niya makuha yung anak ko. Pero, Kuya Nelson, hindi ako nagkakait na mag-usap sila, magkita Mm. sila. Hindi naman ako bitter. Pero ayoko lang syempre maluyo yung anak ko sa akin, di ba? Pero siguro, opo, pero at the age 18, syempre may sariling isip na yung anak ko, may sarili ng damdamin. So, nasa kanya ang desisyon kung sasama ba siya sa akin o kung gusto niyang pumunta sa Spain para sa daddy niya. O in fairness, di Kasi, ba?
Opo, kasi kumbaga para saan, may karapatan din kasi yung anak ko na makasama yung tatay niya eh. So, Mm. sinusulit ko yung time na yun dahil alam ko naman na in the future din naman, syempre mag-aasawa rin yung anak ko, may hiwalay din sa akin. So, ready na ako sa panahon na yun na kung piliin niya yung daddy niya, eh, wala na tayong magagawa pero nandito pa lang ako para sa kanya. Ganun kasi yung motto ko, hindi ako nagiging madamot pagdating sa mga anak sa tatay nila. Kasi, syempre, sa akin lang naging masama yung daddy nila, pero yung daddy nila naging mabuti sa anak ko. Kumbaga naibigay mo na yung lahat ng maibibigay mo para maging mabuting Opo, ina. Okay na yun, opo, opo. 'di ba? Opo, yun din sinabi ko kay Paul, dun sa tatay ng anak ko. When she was 18, siya na yung magde-decide, hindi na ako. Kasi para sa akin, nagawa ko na yung part ko bilang isang nanay. Siyempre, meron din sariling desisyon yung anak ko para mamili. Friends naman kami, nag-uusap naman, minsan. Mm. Hindi ka na ba Pagka takot? pagka meron, Hindi ka na ba takot mag-love life? ay, may jowa ako! Ay! May jowa ako, Kuya Iba rin Nelson! eh. Oo, 2 years na kami mahigit. May jowa ako. Dahil, siyempre, mas gusto ko mag-focus sa negosyo. Siyempre, may love life ako, di ba? Mm. Iba rin eh. Buti hindi ka na trauma at nag-love life ka ulit. Alam mo, Kuya Nelson, sabi ko nga last year, hindi na ako mag-aasawa. Sabi ko nga, hindi pala totoo yun. Pag talaga palang nakita mo siya, pagka talaga palang tumibok yung puso mo pala, hindi mo talaga mo rin makokontrol. Kaya sabi ko, hindi na ako mag-aasawa. Pero ito talaga, pagka niloko niya ako, hindi talaga ako mag-aasawa. Magbubuking na lang ako. Pero Pinoy to, Pinoy. Pinoy po, opo. Mas bata siya sa akin actually. Ano lang siya, 28. 28 lang Ay, siya. Matanda ako ng 10 years. mas masarap magmahal ang bata. Ay, true. Tsaka alam mo, simula nung, kasi kasal ako dun sa una, tapos naghiwalay kami ng 2009. Simula nung 2009, wala akong naging jowang Pilipino, puro foreigner na. Talaga kasi, di ba, nagtrabaho ko sa Korea, and then puro ano kasi doon, puro American Army. So, umikot yung ano ko, yung, siguro mga 3 jowa na, na foreigner. Tapos, wala akong naging jowang wala akong naging jowang Pilipino, ito na lang talaga. Ito lang, yung 2020, 2022 na 2022. Bakit? Ba't mas pinili mong magka-jowa na Pilipino? Wala, yun na yun eh. Basta sabi ko nga sa'yo, di ba, Kuya Nelson, bigla na lang tumibok. Ito yung puso ko. Iba rin Bigla na eh. lang tumibok. Oo, Oo. Sabi ko, oo. yun na yun. Sabi ko, ay, ang gwapo naman nito. Yun, ganun. So Siyempre, pag-girl hindi ka na tayo ulit. malinis. Oo, Opo, pag-girl, hindi tayo pag-girl. siyempre malinis, di ba? Pag-girl. Eto pa, hindi siya yung nanligaw, ako yung nanligaw. Di ba? Why? Kaloka. Ako kasi nagtatrabaho kasi siya sa bar ni Sir Wilbert. So nang in-invite ako ni Sir Wilbert na mag-perform dun sa bar na yon, doon ko siya nakilala. Yun na yun. Mabilis yung pangyayari. At ngayon, 2 years na kayo. 2 years na, opo. Oo. How's the relationship? Masaya na, syempre parehas kaming nagbi-business na lang din. Kumbaga nag-focus kami sa business talaga. Going strong naman, wala kaming pinag-aawayan at pinipili na lang din namin minsan talaga mag-stay sa bahay para tignan yung negosyo namin. Ganun na lang. Wala kaming party goer o wala kaming pinupuntahang iba basta bahay o dadalawin namin yung mga anak niya kasi may anak siyang dalawa sa pas niya. Siyempre more on focus muna sa goal, more on focus muna sa grow ng business. So hindi pa talaga, wala pa talaga Hindi pa muna Mm-mm. pinag-uusapan yung baby, madali lang naman gumawa ng baby eh. Oo. Mabigat na responsibilidad yun buong buhay, di ba? So, saka na. Pero teka muna, madam. Ngayon, isa ka sa mga characters na ipinakilala sa Black Rider. Opo, Alain opo. mo, di ba? Ang Hindi ko kakalain. talented. Sabi ko, Oh. kinontak ako ng Black Rider. Sabi ko gano'n. Siyempre, alam mo naman Kuya Nelson, nininervyos ako pagdating sa mga ganyan. Talagang nanginginig yung tuhod ko. Hindi mo ba Kasi, inisip na baka scam to? ay, hindi ko po talaga nainisip kasi hindi yung number ko. Then nag-call naman sa akin. Nag-phone confirm naman na Mm-mm. GMA. Oh. Opo. Kasi Mm-mm. sabi ko, nanginginig yung tuhod ko dahil sabi ko ganun. Sabi ko, syempre, hindi naman po talaga ako artista, hindi naman talaga ako umaarte. So, kumbaga parang nakaka-challenge talaga na mabilang dun sa na yun, tapos medyo action pa. Pero yung role ko naman is very me lang, kaya doon na ako natutuwa. Very me lang. Ano mo, yung character mo doon, ikaw na ikaw din, kumbaga. Opo, ako na lang din. Kumbaga para akong doon, para akong haliparot na best friend ni Nimpa.
na maharot, ayan. Tapos sulsolera doon sa best friend ko. Ganon yung ano ko, yung ano ko, role ko doon. Siyempre, tapos nagtatrabaho din ako sa bar. Ito ring si Nimpa, isa pa to eh. No? Sobrang hot. Ang Sobrang bata-bata hot. eh, no? Napakagandang bata. Oo. Opo, napakagandang bata. At syempre, alam mo ba, kaya Nelson, sabi ko, Diyos ko, ang buenas ko na lang talaga na yung mga nakakasama ko is talagang super bait na talagang hindi ka mahihirapan nakaharap sila. Kasi Mm-mm. ang ayokong maka-encounter talaga ng ano, masungit, baka manginig ako, hindi ko magawa yung role ko. Oo. Buti na lang Hindi, talaga. hindi, Hindi ako yun nakakasyempo. nga, ang maganda talaga sa Black Rider, di ba? Talagang, Opo. kumbaga, bababait silang sa isa't isa. Sobra. Nagiging Lalo si pamilya Kuya kayo. Ruru. Opo, Oo. lalo si Kuya Ruru, napakabait din. Sabi ko nakakatuwa kasi sila, alam mo yun, sila yung mismong, kasi po ako nahihiya akong, sabi ko nga, nang babasa ako ng tao, di ba? Kaya siya, ay madam, ang liit mo pala, ganyan. Kaya natutuwa ako yung pagka binati na nila ako. Tsaka ako nagkakaroon ng lakas na makihalubilo at makibiruan na rin. No, si Madam tumitaping na, oh. Artista Sabi na, ko, artista na si sabi ko, Madam. sabi ko, Diyos ko, sabi ko nga, first time ko magkaroon ng line na mahaba kasi, syempre, ang hina ng memory ko, baka kako, hindi ko ma-deliver, pero sa awa naman ng Diyos, pati yung mga director, Kuya Nelson, nakakatuwa dahil itatama ka nila kung paano yung pronunciation, kung paano mo i-arte yung muka o yung katawan mo na sumasang-ayon sa ano. Opo, kaya nakakatuwa rin kaya sabi ko nga ganun kasi i-guide ka talaga nila kaya hindi rin ako nahirapan na gawin yung role ko doon sa Black Rider. Pero ready Opo, ka yun yung ba? role ko. Halimbawa, magle-level up ka. O ilagay ka na sa drama. Ay, Kakayanin ba? pag, pag doon ako nilagay, Kuya Nelson, kailangan kong maisip yung mga nanakit sa akin para maiyak ako. Oo. Kaso nga lang, Naisip, syempre pagdating kasi kay nanay, mahina yung ano ko. Pagdating kasi kay nanay, ayan, mabilis ang luha ko talaga papatak. Pero sa mga taong ayaw sa akin, wala akong pakialam, di ako nilang mapapahiyak. oo. Ay, yun. Mahirap, mahirap po umiyak. Eh sabi ko, yun ang pinakamahirap na role kasi yung magbibigkas ka tapos iiyak ka. Parang hirap, parang nahihirapan ako dun. Oo. Parang hindi ko siya kaya. Hindi ka naman ganun sa totoong buhay eh. No? Opo, hindi rin kasi Sabi mo nga, hindi rin ako masiyahin ang ganun buong eh. pamilya mo eh. Opo, kasi kahit na medyo kapos dati, talaga namang hindi mo makikita sa family ko na nalulungkot, hindi mo nakikita sa Oo. family ko na namumblema. Kumbaga, talagang kinikilusan, tawa, ganyan lang talaga sa buhay namin. Kumbaga, ano lang talaga, masaya lang. O ito pa, Madam, payuhan mo kami. Doon sa mga sa mga kapos ngayon, anong mga Sa mga maipapayo mo? kapos, Oo. ako Kuya Nelson, maniwala po sa hindi ang mga nanonood nito. Nagsimula po ako ng walang puhunan, as in. Kasi sabi ko nga, kung madiskarte ka at ano ka, nag-iisip ka ng mga paraan, Kuya Nelson, kahit walang pera, makakapag-umpisa ka. Kasi ako, nung nag-umpisa talaga ako, as in zero, ang binenta ko po nun is yung damit ng anak kong hindi ginagamit, damit ng mga kapatid ko. Tsaka ako naglikom, tsaka ako bumili ng bail. Yung tinatawag na bail na per kilo na damit. As in, wala talaga. From zero hanggang sa meron na akong something. Hindi ko pa masasabing everything. At least meron akong something na ipoprovide sa family ko kahit papaano nakakaipon, 'di ba? 'Yun ang masarap kasi unang-una Kuya Nelson, wag kang susuko sa mga hamon kasi unang-una pagka sumuko ka, hindi ka na makakapag-isip, 'di ba? Kailangan Mm. talaga strong ka. Kailangan talaga siyempre manali ka sa taas, magdasal ka, tsaka ka magawa ng paraan. 'Yun naman po talaga yung key kasi kung dasal ka ng dasal at hindi mo ginagawa ng paraan, hindi niya didinggin 'yun, hindi niya maririnig 'yun. Kung nakahilata, nagdadasal ka nga, nakahilata ka naman, 'di ba? Wala rin. Kailangan talaga dasal, syempre, dasal at kilos. Yun talaga yung Mm. talagang lagi kong sinasabi sa mga tao. Anong inspirasyon mo, yung motivation mo para gawin lahat yan? Motivation ko kasi, Kuya Nelson, pamilya eh. Siyempre, Mhm. mga anak, di ba? Unang-una kasi siyempre ako, single mama ko, 3 anak ko, nagka-college. Kumbaga talagang kailangan ko talaga maging strong mother. Kumbaga para sa akin, ako talaga yung huhugot ng lakas eh. Sarili ko mismo, ako mismo yung huhugot ng lakas para sa kanila kasi siyempre, lalo na yung nanay ko, di ba? Alam ko nanay ko walang inaasahan niya kundi ako. Siyempre, mga kapatid ko naman, may mga asawa at mga anak din niya na hindi naman din kalakihan yung mga kinikita, sapat lang sa mga anak, sapat lang sa mga panggastos nila araw-araw. So, yun talaga inspirasyon ko, si nanay, mga anak ko. At syempre,
gabay ni Lord, 'di ba? Kasi kung kahit anong sipag ko, kung hindi rin naman ako humingi sa kanya ng gabay, hindi ko rin magagawa lahat yung mga bagay na ginagawa ko ngayon. At kita mo nga ngayon, 'di ba? Sunod-sunod ang blessing sa buhay mo. Opo, opo. Kahit Nagpapasat. medyo nakaka-haggard, masaya naman. Oo, Kasi 'di ba? Ay, na, may parte naman talaga 'yan, nakaka-haggard eh. naman talaga everyday, nakaka-haggard talaga. Mm. Sobrang init pa naman, 'di Mas ba? mas nakaka-haggard kaya yung mga. Ay, true. Yun nga, sabi ko ganun, ano, gusto natin. Hindi tayo napapagod pero walang pera, hindi naman pwede yun, di ba? Mm. Kailangan mapagod ka, tsaka mo kikitain yung pera. Kailangan talaga may kilos. Kilos Mm. talaga, tapos tsaka mo na dadating yung pera. Kasi pag hindi natin kinilusan, hiling lang tayo ng hiling, hindi niya talaga ibibigay. Where do you see yourself in the next 5 years? In the next 5 years, siguro, Kuya Nelson, meron na akong ano, kasi naglo-look forward ako na magkaroon ng restaurant at buhayin yung pangalan ni nanay na Kalamayan ni Gise. Kasi Mm. naglo-look forward ako doon, sabi ko nga, magkakaroon ako nito kasi talagang ako naman pagka nagsabi ko ng gano'n, nangyayari naman talaga kasi nga, syempre, pinaano ko, pinag-iipunan, pinag-iisipan, at syempre, inspirasyon ko si nanay kasi doon kami binuhay ni nanay eh. Sabi ko nga, sana, balang araw, sabi ko nga, 1 year eh. Kahit 1 year lang, magkaroon ako ng maliit na restaurant para buhayin yung kalamayan ni nanay. Kasi yung mga kapatid ko rin, marunong din magluto ng mga kalamay. So gusto ko lang buhayin yung kung ano yung bumuhay sa amin noon, yung kalamay ni nanay. Hindi malayo 'yan kasi kinikilusan mo eh. Opo, opo. Tsaka lahat Mm. po kami, mga kapatid ko, lalo na yung panganay namin, yun din yung pinagkakakitaan hanggang ngayon. Yung Mm. mga kalamay, mga kakanin. Kasi doon Nako. kami naging halos expert. Kaya sabi Nako. ko, buhayin natin. Kasi malaki ang naging ambag ng kalamay ni nanay sa amin magkakapatid kahit hindi kami nakatapos. Pero binuhay kami ni nanay dahil sa mga kalamay niya. Mm. Naku, asahan ko 'yan. Baka next year meron ka na. Meron ka ng Sana nga po, kalamayan. di ba? Kahit Mm. maliit lang, kahit maliit lang. Oo, oo. Sa bato ng grasya sa iyo ngayon, hindi malayong mangyari 'yan, madam. Opo. Mm. Siyempre po, siyempre, tsaka siyempre kailangan talaga na sipag, sipag lang na sipag. Oo, oo. Kasi Tsaka 'yun pananalig nga sa Diyos eh. talaga. Yun nga eh, pag binigyan ka kasi ng Panginoon, dapat gawan mo talaga ng aksyon eh. Kasi kung Opo, hindi, kailangan hindi po yung parang aksyon. yung halaman, di ba? Pag hindi mo diniligan, namamatay talaga. Opo, kaya tsaka kailangan po talaga ingatan kung ano yung mga bagay na meron ka. Kasi ako yung taong, hindi ako ano eh, kahit na sabihin mo meron na ako, Kuya Nelson, araw-araw hanap buhay pa rin. Ika ko nga, ang pera nauubos. Napakadaling umaubos. Kaya kailangan talaga, trabaho lang ng trabaho. Hanggang sa, alam mo yon talagang okay ka na. 'Di ba? Siyempre sa dami rin ng sabi ko nga, kailangan more pa, more pa. Kasi alam ko Oo. meron pa akong gustong i-achieve. Meron pa akong mga pangarap para sa mga anak ko, syempre sa magulang ko, sa Mm. mga, syempre sa sarili ko rin, mga pangarap ko talaga na gusto kong tuparin talaga. Nako. Madam, ipagdadasal kita. Huwag kang mag-alala. Alam ko mangyayari lahat yan. Kasi mabuti Thank ang you po, Kuya kalooban mo. Nelson. Mm-mm. Opo, opo. Ito, madam, this time, ikaw naman yung magtatanong sa akin ng isang tanong. Tapos susubukan kong sagutin. Ako, Kuya Nelson, syempre, kayo ba halimbawa sa showbiz, ito yung tatanong ko, halimbawa sa showbiz, syempre meron kayong mga binabalita, di ba? Mga binabalita na nagkakalat. Hindi pa po ba sa inyo nagagalit yung mga chinichismis nyo, yung chinichika nyo? Wala, hindi kayo nakaka-encounter na nagagalit sa inyo. Kasi syempre kayo nagbabalita, di ba? Ibig sabihin, totoo. Ako kasi parating ang ano ko, inire-report ko yung totoo. May basihan. Mm. Hindi ako nagre-report kasi ng chismis. Yung Mm. halimbawa narinig ko tungkol sa'yo, ire-report ko kagad. Hindi pwede yun. Kailangan sa'yo galing. Kailangan na confirm ko, it's either nakita ko or galing sa'yo or galing sa malalapit sa'yo. Pero kung ganun man, sasabihin ko, galing sa mga malalapit kay Madam Inuts. Ganon. Ay, So, hindi, yung ganon. So, ibig sabihin, may Opo. pinanggalingan. Pero hindi yung narinig ko lang kung saan-saan. So, opo. one, parang feeling ko pag totoo naman yung nireport mo, walang karapatang magalit yung nire-report mo eh. Mm-mm. Totoo lang ha. Well, two, pwede naman sila magalit kasi buhay nila yan eh, di ba? Opo, kasi syempre, Oo. di ba, kumbaga parang gusto ko privacy pero lumabas sa balita, di Oo, ba? yun yung gray area doon. Minsan, nagtatampo sa amin,
kasi totoo yung nagtatampo sa akin kasi totoo yung binabalita ko. So, nasa pag-uusap nyo na yon. Pero ang feeling ko naman din, pag nag-report ka ng totoo, tampo lang yun. Kung siguro kasi, bakit mo nilabas? Parang ayoko nga sana lumabas yan eh. Parang ganon. So, Kasi di ba may totoo rin naman yun. Like example, syempre, yung ibang tao gusto ng privacy life. Kumbaga, kahit maghiwalay man sila, ayaw nila nang mag-broadcast. Pero talagang lalabas at lalabas di ba? Oo. Mababalita at mababalita. So, kaya yung sabi ko, pinakamahirap na inire-report ko, yung mga malulungkot na bagay, yung mga hiwalayan. Opo, yung mga Talaga mahirap, nagre-report diba? niyan. Kaya nga, di ba Kumbaga- yung mas gusto kong nagre-report yung mga bagong magjowa eh. Kasi masaya kaya yung masaya lang. good energy yun eh. Di ba? Pero yung mga hiwalay, ayoko talaga. Ayoko talaga nagre-report ng ganun. Naku, madam, thank you very much. Ang dami-dami mong, alam mo, hindi mo alam, pero ang dami mong mga words of wisdom na na-share sa amin. Ha? Opo. Thank Thank you you. po, Kuya Nelson. Thank you.